I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. Si Jan o naghahanap ng RAM. Pag-usapan natin tong T-Force DDR4 Gaming Delta RGB ng Team Group. Gusto ko lang i-share sa inyo to about sa RAM na to dahil yung dati ko is T-Force din siya na 8GB lang. So ito, nag-upgrade tayo ng 16GB para sa editing videos. Then yung dati ko is nagkulang talaga ako kasi 8GB lang yung meron sa akin. At mabagal talaga kasi 8GB lang siya para sa editing videos ko. As in talagang hindi kaya yung 8GB sa mga gitong editing videos. So sa packaging meron tayong dalawang 8GB dyan. So 16GB na yung RAM natin ngayon. Then meron siyang kasamang installation guide at warranty card. Then yung last yung sticker na T-Force. So masaya talaga ako sa product na to dahil T-Force din yung gamit ko dati at tumatagal naman talaga siya. So 16GB na siya ngayon, enough na para sa multitask at pang gaming na din. So meron tayong 3200 MHz nga dito. Pero para makuha mo yun at magamit mo ng sagad yung 3200 MHz, kailangan mong i-activate or enable yung XMP sa BIOS mo. Kung hindi, nakukuha ko lang is 2400 MHz lang. Para makuha natin yung full features nito, dapat merong XMP na features yung MOBO nyo or motherboard nyo. So enable mo lang siya at ilagay mo sa 3200 MHz. Dati salpak lang ako ng RAM, hindi ko akalain na yung PC ko is meron siyang XMP support yung motherboard ko, pero at least aware na ako ngayon. Meron akong motherboard dito na Asus Strix B560A gaming motherboard. At meron siyang kasamang utility para makita mo yung specs ng rig mo. So sa RAM, makikita mo dyan kung pumapalo talaga siya ng 3200 MHz. Kapag hindi naking-enable yung MXP mo, naka 2400 MHz lang siya. Which is parang bumili ka lang ng 2400 MHz, diba? Kapag supported naman ng MXP yung motherboard nyo, activate nyo lang yun para magamit yun ng solid. Sa Asus motherboard ko, meron akong RAM Cast 3 for better performance ng RAM. At ma-check mo yan kung okay ba yung RAM mo o hindi na. So check natin. Whatever, all this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you. My shoulder, done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight to you. Don't need an old man. So far, okay naman yung RAM natin. So may RGB lights nga to at makokontrol mo to Aura Sync ng Asus. Pero kung hindi naman Asus yung motherboard nyo, supported naman din siya sa ibang motherboard. Like RGB Fusion ng Gigabytes, BioStar RGB Sync, ASRock Polychrome Sync, or MSI Mystic Light Sync. Yan yung mga support para sa motherboard nyo. So yung sa akin, nakokontrol ko to through Aura Sync ng Asus. Meron tayong static. Kung gusto mo ng steady lang yung kulay, pili ka lang ng kulay na gusto mo, pero boring to, diba? Tapos marami namang effects na pwedeng paglaruan pa dyan. Like yung common na breathing effects, mas-set mo rin yung kulay niyan. Tapos may mga random at marami pang iba. Then yung strobing effects. Then meron din tayong color cycle, yung paiba-iba yung color. Yan, color cycle nga. Tapos yung pinakapaborito ko dito, yung rainbow effects na maraming selection na pattern dyan. Basta lagay mo lang kung anong gusto mo dyan. Tapos meron tayong Starry Night. So para mga between na kumikinang, mga ganun yung effects nito. At marami ding settings dyan. Then meron tayong music effects.
pag nagpo-play ka ng music sa PC mo, ganun, na-adapt niya yung music at mag-reflect dun sa RGB ng RAM mo. Then, meron tayong smart mode. Itong smart mode na to, makikita mo yung CPU temperature mo kung nasa highest temp ka o normal temp. 0 to 40 is green siya. Tapos 40 to 60, nasa yellow siya. Then pag 60 to 100, red siya. So kayo na lang balang mag-set dito. Maganda dito is aware kayo lagi sa temperature nyo. Then meron tayong adaptive color. Kung ano nasa screen mo, ganun din ma-adapt ng lights or color ng RAM mo. Then yung last, yung pinaka-boring is dark. Wala lang, dark lang siya. Parang light soft lang siya, ganun. Yan lang yun. So, malalaro mo nga yung mga kulay na yan. So, colorful na yung PC mo. Pero, depende pa rin sa motherboard nyo kung ano yung support or effects ng motherboard nyo. Isa pang napansin ko sa RAM na to, smooth yung kulay niya. Unlike dun sa luma ko na T-Force RAM na medyo hindi smooth yung effects ng lights. So, ayun. Then, you can save 40% voltage dito. Low voltage lang siya. Sa nakalagay sa site nila is lifetime warranty tong RAM na to. Pero, depende pa rin kung anong sakop ng warranty nila. Sana nakatulong ako. Thank you for watching. This Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.